A blessed Friday morning po sa bawat isa. Today is January 2026. Ayan, mapagpalang umaga po no, sa ating lahat. Tayo ay gaganap ng ating morning devotion. Ayan. Sige, habang isi-share muna ng aking anak no, yung ating morning devotion. Ayan. Okay. I hope no naging maayos ang inyong pagtulog sa buong magdamag. Tayo nagpapasalamat sa Panginoong Diyos no sa napakagandang panahon ulit na kaloob niya sa atin. At sige, sa ating pagpapatuloy no ng ating morning devotion, tayo muna ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, mapagmahal at mahabagin naming Ama, maraming salamat Ama sa oras na ito, sa pagkakataon na muli kami ay magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng biyaya at pagpapalang kaloob mo sa amin, sa pag-iingat mo sa amin sa buong magdamag, sa pagbangon mo sa amin ng may panibagong kalakasan, sa pagpapagaling at muli Panginoon sa pagpapatuloy ng aming gawain sa umagang ito. Ama, patuloy namin hinihiling ang iyong presensya, ang iyong gabay Panginoon. Samahan mo po kami sa gawain ito. Bigyan mo kami ng karunungan Panginoon na maunawa ng iyong mga salita at gabayan mo rin ang iyong lingkod na siyang magbabahagi nito. Tulungan mo ako Panginoon na maibahagi ko ng tama at may kalinawan ng iyong mga salita Panginoon. At tulungan mo na itong aming series, Panginoon, ay makonclude sa araw na ito. At patuloy namin, Panginoon, na i-embrace ang aral na ito, Panginoon, sa aming buhay. At hinihiling namin, Panginoon, na ikaw ang gumabay din sa lahat ng mga mahal namin sa buhay, na hindi namin nakakapiling sa ganitong gawain. Ingatan mo sila at tulungan mo Panginoon na sa susunod na pagkakataon ay makasama din namin sila sa ganitong gawain. Gabayan mo ang bawat isa na nakakasama namin online at nanonood ng replay ng live na ito. Pagpalain mo po at patuloy mong tulungan ng lahat ng mga lesson na natututunan namin dito ay patuloy na ikatibay ng aming pananampalataya at maging liwanag sa aming mga pamumuhay. Inihiling din namin, Panginoon, na haplusin mo ang iyong mga anak na dumaraan sa mga pagkakasakit, mga pagsubok sa buhay. Bigyan mo po sila ng katagumpayan, Panginoon, sa mga pagsubok na ito. At hinihiling din namin, Panginoon, na tulungan mo na lagi kaming maging katanggap-tanggap sa iyong banal na harapan. At muli ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang umaga po ulit no sa bawat isa. Good morning. Yan. Dito ako sa kwarto ni Christine. Yan. Dahil ang aking asawa ay panggabi no. At gayon pa man, we are so grateful na nandito na tayo sa day 4 no. Ito na yung conclusion no. Ito na yung conclusion ng ating series na The Pillars of Trust in God. Ayan. Kagabi, sumakit yung tiyan ko. Sobrang, hindi naman ito LBM, parang hindi ko alam kung nalamigan. Kasi di ba ang lamig ng panahon natin ngayon. Tapos, di ko rin alam kung ito ba yung acid, no? So, nagpa-pray ako kagabi. Nagpa-pray ako. And inaalala ko nga ito kasi day 4 na ito, last na sa ating 4-day series. And napakahalaga nitong topic na ito, no? Na ating naumpisahan nung Tuesday. Kaya nais ko na
ito ay makumplete natin. Pero syempre, alam kong hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong ng ating Panginoong Diyos. Kaya nagpapasalamat ako na pagkagising ko ngayong umaga, no, yung aking pakiramdam ay okay na. Ayan, praise God. No? Praise God. So, kasama natin ang aking anak na si Christine at gayon din si Ading Shirley. A blessed morning sa iyo at sa lahat ng mga kasama mo sa iyong tahanan. Ayan, good morning, good morning. Okay, ito na. So, this is the conclusion, no, sa ating 4-day series, no? At ang title nito, no, yung ating series ng The Pillars of Trust in God, itong ating day 4 ay pinamagatang The Expression, which is obedience and witness, no? So the expression. So ayan. So yung pillars of obedience and yung witness. Pero itong witness ay divided into 4, no? So pillars of obedience, pillar of sharing faith, and pillars of reliance in God. Okay. So, day 4, no? Ito yung bunga na nitong series natin. No, kumbaga, nagtanim tayo nung Tuesday, no? Ito yung ating humility and surrendering to God, no? Tapos yung ating day 2 series naman, ano, which is pillars of prayer and wisdom and protection ng ating pillars of yun yung protection natin, guarding the mind, no? So pillars of guarding the mind. And yung ating day 3 kahapon, which is yung anchor, ito naman yung pillars of God's character, pillars of meditation on promises, on his promises, and pillars of faithfulness. Ayan. So today, no, so napakaganda, no? So itong series natin, no, ito na yung bunga, no? So kung nagtanim tayo, nag-alaga, no, binantayan, kinultivate, no? Eto na, mag-harvest na tayo nung ating topic na ito. So trust, no, doesn't lead to action, no, is merely an opinion. So kung yung tiwala sa ating Panginoong Diyos, no, na walang gawa, ay ito ay kwento-kwentuhan lang, no? Parang nagkwento-kwentuhan lang tayo. So dito, no, pag-uusapan natin yung actual, no, yung gawa, no? So true biblical trust, no, is active. Yung totoong tiwala sa ating Panginoong Diyos, no, ito ay buhay, active. Ibig sabihin, buhay, alive, no, kumikilos, no, gumagawa. So today, no, we look at how trust moves from an internal conviction to an external lifestyle, no? So yung ating pag-aaral, no, eto na, uumpisahan na talaga natin. Magiging daily habit na talaga natin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos. So the core truth, no, yung ugat nito, no, is trust is a verb. Yan. Yan yung katotohanan. Ang salitang tiwala, no, ito ay hindi noun, no. Trust is not a noun, no. It's an action word, no. It's a verb. So it is the outward demonstration of an inward devotion. So yung nararamdaman mo yung devotion mo sa ating Panginoong Diyos, ito yung makikita sa ating gawa, sa ating mailalabas natin, no, sa pamumuhay natin, no, sa mga desisyon na ginagawa natin sa ating buhay, no. So dito siya makikita. So if we truly trust God's heart, we will follow his hand, no, even when we don't understand the destination. Yan. So kung talagang nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos,
yung mga utos niya, no? Yung mga nais niya ay susundin natin. So, etong pillar na ito, number 1 is the pillar of obedience. So, ito yung mga huling um, uh, poste na mga binabanggit natin, no? Ito yung mga huling poste na mahalaga, no? The pillar of obedience. So, trust in motion. Obedience is the highest form of worship and the clearest evidence of trust. Ayan. So, ito, no, highest form of worship, ang obedience. So, sa ating pagsunod, tayo ay sumasamba sa ating Panginoong Diyos. At ito yung pinaka, no, importanteng bahagi ng ating pagsamba, yung ating pagsunod sa ating Panginoong Diyos. When we obey God, we are saying, I believe your instructions are my protection and your glory, even if they are difficult, no? Kahit mahirap para sa atin minsan na sundin, no, yung utos ng Panginoong Diyos, dahil sa nagtitiwala tayo, andoon yung ating trust, no, sa Kanya, na hindi na tayo papabayaan at pro-protectionan niya tayo, no. At yung nais natin, no, na tayo ay ma-witness natin yung Kanyang kaluwalhatian, no. Kaya kahit mahirap, minsan ang pagsunod, no, pinipilit nating sumunod. Yun, no. So, dito sa ating pagsunod, no, dito lumalabas yung love, no, yung connection natin sa pamamagitan ng pag-ibig na meron tayo sa ating Panginoong Diyos. Tandaan natin, sa lahat ng emotion, love is the strongest of all emotion. Yan. Yaan ay makikita natin sa character ng ating Panginoong Diyos, yung unending love niya, yung vast love, yung vivid love. Ayan, yung malalim, malawak, no? Hindi natin kayang maabot, maarok na klase ng pag-ibig, no? Malalim. Kasi, sabi nga, love covers ang multitude of sin. Yan. Kaya, ang ating Panginoong Diyos, kaya niya magpatawad, no? Kasi meron siyang ganong klase ng pag-ibig. At kung tayo ay umiibig sa ating Panginoong Diyos, yung love na yan, parang magnet, no? Nagko-connect, no? Nagko-connect sa atin sa Panginoong Diyos. And, sa pag-ibig na yan, ano, nakikilala tayo na tayo'y kanyang follower, tayo ay kanyang anak, no? Tayo ay kanyang tagasunod. Yan. Kumbaga, tayo ay sa kanya, no, dahil dyan sa pag-ibig na yan. So, the love connection, no. So, basahin natin, no, sa in John chapter 14 verse 23, no, sabi, Jesus says, anyone who loves me will obey my teaching. Yan, basahin natin sa Tagalog. Maganda yung nasa Tagalog. Juan kapitulo 14 versikulo 23. Sabi niya dito, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, kung ang sino man ay umiibig sa akin, ay kaniyang tutuparin ang aking salita, at siya'y iibigin ng aking Ama, at kami papa sa kaniya, at siya'y gagawin naming aming tahanan. Yan. Napakaganda, no? Na kasama mo ang iyong Panginoong Diyos sa buong buhay mo. Kumbaga, ang Panginoong Diyos yan eh. Kaya nasa winning side ka. Kaya kung, sabi nga, if anyone, no, loves me, no, will obey my teaching. So, andoon yung andun yung key, no. Gusto natin na kasama natin ang ating Panginoong Diyos, no, sa ating buong buhay.
Dahil pag si Lord ang kasama mo, nasa winning side ka nga, yun nga yung sinasabi ko, no? Kumbaga, parang naglaro ka ng basketball, ano, tapos kalaban mo yung mga ano ba yan, yung mga tambay dyan sa sa kanto. Tapos ang kakampi mo si ano no, si Stephen Curry, no, si LeBron James, no. Yon, ganon, parang ganon, no? Parang automatic alam mo na, no? Na ikaw yung mananalo kasi nasa winning side ka, no? So ganon, ganon ko sinampol, no? Na napakahalaga sa laban natin sa ating buhay. Ang Panginoong Diyos ang ating kakampi. So paano yun? Paano natin yun mapapanatili sa ating buhay, no? By obedience, no? Pagsunod sa kanyang mga utos, yung pag-ibig na nagtutulak sa atin na sumunod tayo sa utos ng ating Panginoong Diyos. So, obedience isn't about following a set of cold rules, no? It is the natural response of a heart that trusts the character of the lawgiver. So, yung minsan kung napipilitan lang tayong sumunod sa utos, parang pakiramdam lang natin dun sa utos ng ating Panginoon ay listahan lang siya, no? Napakadami naman itong utos na to, no? Minsan ganun. Pagka halimbawa napipilitan ka, no, sa mga utos na ibinigay sa iyo, ganun mo siya nakikita. Pero kung andoon yung tiwala mo, andoon yung pag-ibig mo sa ating Panginoong Diyos, ihayakapin mo tong mga utos na ito. Katulad nung nung napanood ko na true to life story na in-interview ni Miss Tony Gonzaga, no, na isang binata na nakulong dahil sa nag-decide siya na na sundin yung rule nila sa church, kasi dun sa church nila may mga doon, may mga choir member doon. At siguro dahil may mga practice, no, tapos merong kumbaga dahil ito ay gawain na talagang kailangan mo ng dedication, ganyan. So isa sa requirements sila sa mga kabataan is wala mo ng girlfriend or boyfriend. Ayan. Kaya kahit although mahal niya, no, yung girlfriend niya, feeling niya wala pa sa oras, no, wala pa sila sa time na talagang dapat nilang i-prioritize yung kanilang relationship. So nag-decide siya na sumunod doon sa rule na meron sila doon sa church, na so nakipag-break siya, no, sa girlfriend niya pagsamantala, no? So parang alam niya, sinabi niya na mahal niya yung girlfriend niya, pero syempre doon sa girlfriend niya na nasaktan, no, feeling niya betrayed siya, no, pinagpalit siya sa church, yun yung pakiramdam niya, no? And yun yung nagtulak sa kanya para sampahan niya ng kaso yung kanyang boyfriend ng rape, no? Syempre, nagulat yung buong pamilya, lahat. So, nakulong siya, no? Na wala naman siya talagang ginagawang masama. And then, syempre, nung nasa kulungan siya, andun yung questioning, andun yung feeling, sumunod naman siya, yung ganun, no? Pero hindi nawala yung tiwala niya sa ating Panginoong Diyos. Siguro, pangsamantala, no? For a moment na dala ng trial, no, andoon yung medyo na-shake ng konti kasi merong questioning na nagtanong siya, pero hindi siya nawala, no, yung kanyang doubt, no, dahil inisip niyang merong purpose, no, si Lord sa buhay niya. And true enough, no, may purpose si Lord sa buhay niya, no. Nung nandoon siya sa kulungan, no, nakapag-aral siya doon at nakagraduate, no? Nakagraduate siya sa kabila ng mga trials na yon, no, na pinagdaanan niya. Nakapag-share pa siya ng gospel doon sa kulungan. Yun yung naging ministry niya.
na later on, no, syempre, hindi naman nagtagal, no, graduate siya, nakalabas din siya doon, and inurong din, no, nung girlfriend yung demanda sa kanya, and then, after no yung mga napagtrabahuhan niya, no, yung nakilala siya, ito hanggang sa yun na nga, no, naging sikat siya, hindi niya nga akalain, no. So na-realize niya may reason lahat nung nangyari sa buhay niya. Pero yung pagsunod, pinilit niya. Pinilit pa rin niya sa kabila nung mga trials na yun na dumating sa kanya, pinakita pa rin niya na ganun ang pag-ibig niya sa ating Panginoong Diyos. Hindi siya tumalikod, no? Ayun. So, trusting God often requires blind obedience, no? Blind. Kahit hindi mo nakikita yung future, susunod ka. Susunod ka sa Kanya dahil alam mo na ikaw, hindi mo nakikita yung future, pero alam mo na ang Panginoong Diyos, alam niya yung future mo. So, doing what is right before we see the reward. Yun. No? So, yun yung sinasabi rito, no? Na trusting God often, no? Requires blind obedience, no? Yung doing what is right before we see the reward. Ayan. So, like Abraham, no? Leaving his home, or Peter is stepping out of the boat, no? Obedience is the bridge between God's promise and our experience of His power. Oo nga, no? Kasi kung maalala natin, etong si Abraham, no? Sumunod siya nang inutusan siya ng ating Panginoong Diyos na pumunta ka doon sa lugar na to. So imagine mo, stable na sila doon sa lugar kung nasaan sila. Pero nang iutusan sila ng ating Panginoong Diyos na pumunta ka dito sa lugar na ito, iniwan niya lahat, no? Siyempre sinama niya yung pamilya niya, no? Sinama niya yung pamilya niya, yung mga alaga nilang hayop, pero yung magandang buhay nila doon, iniwan niya para sumunod siya sa Panginoong Diyos. Hindi niya alam kung anong future. Pero yun pala, mas maganda pala kasi andoon yung pangako ng ating Panginoong Diyos. So, pinanghawakan niya, no, yung salita ng ating Panginoong Diyos sa buhay niya. Ganon din si Peter, no? Gusto niyang makarating doon. So, lumabas ka dyan sa, lumakad ka, palapit sa akin. So, ang nasa isip niya kasi, Panginoon, gusto kong makalakad din dyan. Di ba? Parang gusto niya rin. Nasa isip niya, pupuntahan siya ni Lord, kain siya, gano'n, no? Pero, ang inutos sa kanya ni Lord, lumakad ka. Bumaba ka dyan sa boat na yan, lumakad ka dito sa tubig. So, dahil doon sa pagsunod niya, na-experience niya, no? Yung lumalakad sa tubig, na-experience niya. Pero yun nga lang, nung makita niya, no, etong malaking alon na parating, no, nawala yung focus niya, no, sa ating Panginoong Diyos. At unti-unti siyang lumuluwag. Pero hinawakan siya ng ating Panginoong Jesus sa kamay. No? So minsan dumarating tayo dun sa nawawala yung focus natin kasi napapatingin tayo sa mga malalaking problema. Pero, andyan palagi ang ating Panginoong Diyos, no, para tayo ay akayin, no, para tayo ay hawakan at iangat ulit, no. Kaya, huwag tayong bibitiw sa pagkapit natin sa ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Jesus, no. Tandaan natin na sa gitna ng pagsunod, no, sa gitna nung mga utos at saka nung reward, no, yung kapangyarihan, yung reward, no, sa gitna nun is the obedience. So ito yung utos ng ating Panginoong Diyos, ito yung reward. Nasa middle nun is yung obedience. So delayed obedience is often a sign of lingering distrust. Yan. Yung parang nagdadalawang isip ka sa pagsunod, no? Nagpapakita rin yun ng distrust, no? So, meron nga ako narinig delayed obedience is
still disobedience. Yun. So, delayed obedience is still disobedience. Kasi alam mo na nautos na yun ng Panginoong Diyos sa'yo. Alam mo na si Lord yung nagsasabi nito. Tapos mag-iisip ka pa, siguro maiintindihan naman ni Lord. No, meron niya akong napanood na na nagba-vlog, no. Nagtuturo siya sa pag-iipon. Binanggit niya yung tithing, no. Tapos sabi niya, yung sa tithing, siguro ibigay na lang natin yun dun sa mga magulang natin, sabing ganon. Dahil maintindihan naman siguro ni Lord. Yun yung niya, nagulat ako. Sabi kong ganon. So, alam niya na dapat meron, may tithing, pero wala yung trust niya, no? Parang nasa isip, pero nagtabi siya, no? Sabi niya, eto para sa mga bills, eto para sa leisure, kailangan mo namang rewardan yung sarili mo, tapos eto kailangan ka ring magtabi para sa investment mo, yung mga ganon, no? Pero pagdating dun sa tithe, sabi niya, siguro maintindihan naman ni Lord, no? Kung yung para sa tithes mo, ibigay mo na lang sa ganito sa magulang. So, parang doon ako nagulat, no? Kasi pagdating kay Lord, no? Parang hindi na ganoon ka-importante para sa gawain sa Panginoong Diyos. And hindi lang yun, no? Most people, ganun yung thinking. Ganun yung thinking nila. Kasi nga, wala yung trust. And kung wala yung trust mo sa ating Panginoong Diyos, hindi mo mai-experience yung kanyang power, yung reward, no? Kaya yun nga, sabi ko, sa gitna, no, nitong pangako ng ating Panginoong Diyos at yung mismong reward niya, no, yung ma-experience mo yung kanyang power, sa gitna nun is yung obedience. So, to trust is to obey completely, no, and immediately. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, no, kasi minsan yung lingering o yung parang pagdadalawang isip mo, no? Parang nagmumuni-muni ka pa, pwede ko bang gawin to? Andun na yung doubt, no? Pumapasok na yung doubt. So, kung sumunod ka agad sa ating Panginoong Diyos. Huwag mong i-entertain yung alam mo nang hindi yun yung tama, huwag mo nang i-entertain yun. So, number 2, the pillars of sharing faith. Ayan, ito. The pillars of sharing faith. The multiplier of trust. So, yung tiwala natin, no, gusto nating mas mapalago pa siya. Mas mapadami siya. So, anong gagawin natin, no? Ito, i-share natin kung ano yung faith na meron tayo. No, yung tiwala natin, ipakita natin by sharing, no, our faith to others. Ito yung testimony na dapat nating gawin, no. Our trust is not just for our own benefit, no. It is a testimony meant to be shared. Yan. So tandaan natin na kung meron tayong mga pinagdaanan sa buhay, no, na nanatili tayong matatag sa kabila ng mga pagsubok na yon, no, ibahagi natin sa iba. Huwag nating ikahiya, no, na i-share. Bakit natin ikakahiya yun? Yun yung no, yun yung experience natin na naranasan natin yung kilos ng Panginoong Diyos sa buhay natin. So, i-share natin yun, no? Dahil, in that way, no, hindi lang tayo yung nag-benefit nun. Yung iba din na na-sharean natin nung experience natin, nag-benefit din sila. Kaya nakatulong tayo, no, doon sa pag-share natin ng experiences natin, no, ng kabutihan ng Panginoong Diyos sa buhay natin. So when we speak about God's faithfulness, we are not just telling a story. We are strengthening the stake, no, of our own tent of faith. Alam nyo,
pagka meron kang nakwentuhan nung experience na yon, yung kalakasan, no, na taglay mo, na ibabahagi mo dun sa tao na yon, at napapalakas mo rin siya. Pagka napalakas mo siya, no, kayong dalawa na lumalapit sa Panginoong Diyos dahil dito sa shared experiences ninyo, no, kumbaga nagpapalitan na kayo, no, ng encouragement, no, nagpapalakasan na kayo. So mas stronger kayo, lalo na kung nagpa-pray din kayo sa bawat isa, no, dahil yun na nga, no, napapatatag pa lalo, no, mas lalo pa kayong nagiging double strength ba. Parang ganon. So the power of testimony, no, basahin natin sa Revelations 12:11. Ayan, Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Revelations 12:11. Okay. Ito yung tanda, no, na malapit na. Okay, sabi niya rito sa 12, kaya't mga galak kayo, 11 pala, 12:11. At siya'y kanilang dinaig, no? At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Yan, okay. Nadaig, no, ang kaaway, no, sa pamamagitan ng dugo at ng patotoo. Ayan, so napakahalaga yung testimony, no? Dinadaig natin, no, yung gawa ng kaaway pagka sinashare natin yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos, no, sa buhay natin. So yun na nga, Revelations 12:10, no, tells us that believers overcome by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. Sharing what God has done focuses us to recount His goodness, no, which reinforces our reliance on Him. So nagkakaroon tayo ng sama-samang yung strength natin na mas nababind, no, at mas lalo tayong nagiging malakas. Sabi nga, 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. So katulad ngayon, no, tayo na nag-gather ngayon, no, sa ating Panginoong Diyos, no, may kasama pa tayo si Sister Ilona. A blessed morning sa iyo at sa lahat ng kasama mo sa oras na ito. Ayan. So, yung itong ginagawa natin na to, it binds us together, it brings power, no? Kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos kumikilos sa atin, no? So, wag nating ikahiya o ikatakot ang pag-share ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos, no, sa bawat isa na nakakasalamuhan natin. So, sharing your faith, no, o being a witness, no, is a pillar of trust, matibay, no, na poste, no, ng tiwala natin sa ating Panginoong Diyos, because it puts your reputation on the line alongside God's, no? So when you tell someone, God will provide. Ayan. You are publicly declaring your dependence on Him. Ayan. So pagka naikwento mo sa kanya na ito yung na-experience ko dati, kaya ngayon I know, I believe that God will provide, no? Lalo mong napapapurihan ng ating Panginoong Diyos at lalo mong naipapakita yung pananampalataya na meron ka sa Kanya. So this outward confession solidifies your internal resolve, no? Furthermore, your story of trust becomes the evidence someone else need to start their own journey of faith.
Ayan. So napakaganda na nitong nitong testimony, no, the power of testimony, which is one of our pillars, no, ng trust natin, no. So pillars of sharing faith, no, in God. So, and the last, which is yung conclusion nitong ating series, is the pillar of reliance on God's character, no. Ito na yung summary nito, no. So as we close this series, no, we return to the core, yung pinaka middle, no, pinaka pundasyon nito, no. So yung reliance, no, yung word na reliance o pag-rely o ano ba sa Tagalog yung reliance? So, tayo ay nakasandal sa Kanya, tayo ay umaasa, no? Yung ating pag-asa ay nasa ating Panginoong Diyos. So, this is the culmination of all the pillars, no? It is the quiet confidence that stays when the emotion is gone. So kahit minsan dumaraan tayo sa mga pagsubok sa buhay, eto na yun. Eto yung mga pillars natin, no? Kung bakit tayo dapat magtiwala sa ating Panginoong Diyos. Ito yung mga poste na nagpapatatag, no? At patuloy nating inilalagak yung tiwala natin sa ating Panginoong Diyos. So, standing firm, no? Trusting in God's goodness and wisdom, even when prayers feel unanswered, no? So, minsan, hindi naman, yun na nga, yung kunento ko nung nakaraan, no? Ang panalangin, minsan may 3 kasagutan yan. Yes, meron yung instant na sasagutin ni Lord. Pero meron ding no. Kasi meron siyang mas magandang plano para sa atin. And merong wait. Ayan. Kasi may perfect timing. So, kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, ano man yung sagot niya doon, alam natin na yung darating sa atin na kasagutan ay yung mabuti, yung pinakamabuti para sa buhay natin. So this is the even if faith found in Daniel. So basahin natin, no, yung verse sa Daniel 3 verse 3, 17 and 18. Last verse for today. Daniel chapter 3 verses 17 and 18. Sabi niya, narito ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran ay makapagliligtas sa amin sa mabangis na hurnong. Oo, yung apoy ito, no? Mabangis na hurnong nagniningas. At ililigtas niya kami sa iyong kamay, o hari. Ngunit kung hindi talastasin mo, o hari, na hindi kami mangangaglingkod sa iyo, sa iyong mga Diyos, ni magsisisamba man sa larawang ginto na iyong itinayo. Yan, ito yung panahon na kung saan ang lahat ay inuutusang sumamba sa Diyos-Diyosan, no, nung panahon na yon. Pero, no, nanatiling matatag at nanatiling, kumbaga, naging firm yung decision, no, ni Prophet Daniel na hindi kami maglilingkod, no, hindi ako maglilingkod sa Diyos-Diyosan, no, kundi sa Panginoong Diyos lamang siya. At nakita rin natin kung papaano, no, iniligtas si Daniel mula doon sa yungib ng leon hanggang doon sa naglalagablab, no, na apoy. So, alam natin, no, na ang ating Panginoong Diyos ay may kakayahan na gawin ang lahat ng mabuti para sa kanyang mga anak na faithful at nananatiling, no, nagtitiwala sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. So, our God is able, no, but if He does not, no, tandaan natin na laging may magandang plano ang ating Panginoong Diyos, no. Sabi niya nga rito, kahit
no? Kahit hindi niya kami, kung talagang matutupo kami rito, tatanggapin na namin, no? Pero hindi talaga kami maglilingkod sa maling Diyos. Yan. So, andoon yung firm, no? Firm na decision niya, no? Kahit ano pa yan. No? Dito kami sa aming Panginoong Diyos. Ayan. So, reliance means reliance means your peace is not tied to your circumstances, but to God's presence. It is the decision to remain faithful to Him because He has been eternally faithful to you. Napakagandang paalala, no, sa bawat isa sa atin, no, itong 4 na araw na ito, no, that concludes our pillars of trust in God. Ayan. So muli, maraming salamat sa bawat isa, and next week, no, tayo ay mag-uumpisa ulit ng ating panibagong mga pag-aaral ulit, no, panibagong series, no. Alam nyo, nakita ko yung video ni Mami na parang na-share ko na yun maraming beses na, no, sa FB page. I-share ko ulit after nito, bago mag-close ito, i-share ko ulit kasi yun yung nung nararamdaman na kasi noon ni Mami na alam niya na malapit na niyang isuko yung kanyang buhay sa ating Panginoong Diyos. And inutusan niya yung aking kapatid na si John, no, na i-video siya. And yung aking kapatid na John, dahil mahaba yung mga video, no, meron siyang parang maikli lang yata ito. Pero yun binanggit ni Mami yung tungkol sa tiwala, no, sa ating Panginoon Diyos. So i-share ko, no, connected siya, parang yun na yung no, parang yun yung pinaka buod nitong ating buong pinag-aralan. Yan. So muli, no, maraming salamat, and later meron tayong evening devotion pa, no, sa pangunguna ni Sister Kathleen. But today, no, bago tayo mag-end sa ating morning devotion, let's close our eyes and pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagsama mo sa amin sa napakagandang pag-aaral na ito, Panginoon. Maraming salamat kung papaano mo kami nililid, Panginoon, para mapatatag ang aming tiwala, Panginoon, sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na patuloy namin ilagak ang aming tiwala sa iyo. Anuman yung circumstances namin sa aming buhay, naniniwala kami, Panginoon, na ikaw ay may magandang plano sa buhay ng bawat isa, at hindi lamang ito nalilimitahan sa buhay na ito. Alam namin na even after this life, O Lord, ay meron kang magandang plano sa bawat isa sa amin. Meron kang ihinandang lugar para sa bawat isa sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, sa paglakad namin sa buhay na ito, Panginoon, at bigyan mo kami ng katagumpayan sa lahat ng mga sitwasyon sa aming buhay. Tulungan mo, Panginoon, na lagi naming maipakita ang aming tiwala, ang katatagan, Panginoon, sa iyong mga pagkapit namin sa iyong mga pangako at mga salita. At tulungan mo rin kami, Panginoon, na maibahagi namin ang lahat ng mga kabutihan na ginagawa mo sa aming buhay, Panginoon. Dinadalangin namin, Panginoon, na lagi mo po nawa kaming gawing karapat-dapat sa napakadami mo pong biyaya at pagpapala sa amin. At muli, ang lahat ng ito'y dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Muli, a blessed morning po sa bawat isa, and happy weekends. Ayan. Take care. God bless.